ako lumampas sa oras, hindi na ako magpipreach hanggang December of this month. Kapag ako naman ay nasa tamang oras, uuwi kayo ng tamang oras din. Okay ba tayo sa deal na yon? Okay po tayo sa deal na yon? Pag lumampas ako sa oras, hindi na ako magpipreach hanggang December. Pag tumama ako sa oras, uuwi kayo ng tamang oras. Ayos yung deal natin na yun, ha? Okay, so, nung binigay sa akin tong topic na to, ang unang nakita ko, what do you want? Ay, naku, delikado akong tanungin, what do I want? Kasi nagsasabi ako ng totoo. Sa school namin, pag may nagmamonitor, tinatago nila ako talaga, tinatago nila ako. Huwag niyo ipapakita si Grace dyan. Magsasabi ng totoo, kahit ibabagsak ang school, ito magsasabi yan, kaya hindi nila ako pinapakita eh. Unang tingin ko, ano tong topic nito? What do you want? Patay tayo dyan. Magsasabi ako ng totoo. At ngayong umaga po, nawa magsabi tayo ng totoo. At yan yung naging lundo, yan yung naging inspiration ko. Bakit ang topic natin ngayon ay, charan! Nakikita na ba? Wala. Dito lang. Ayos yan. So dito lang, titingin. Ayos ba yan? Dito lang, titingin. Nung unang nakalagay doon, ang sabi ni Pastor Referred, what do you want? Ang tanong ni Jesus, what do you want? Ang text natin ay Luke chapter 18 verses 35 to 43. Tingnan nyo po. Pero ang key verse natin ay verse 41. Nakikita ba dito yun? So, kung tatanungin kayo ng Lord ngayong umaga, what do you want? Anong gusto nyo? Mag-isip na kayo, maging totoo kayo. Okay, so yan yung topic natin ngayon. May Tagalog version to, di ba, be? Dito talaga dapat yata ako para ano. Sabi ng verse Luke chapter 18 verse 41. Tinanong siya ni Jesus, ano ang gusto mo? Nakita niyo na po ba yung verse? Magsabi ng amen ang nakita na ang verse. Amen. So babasahin ko verse 41. At sinabi ni Jesus, verse 41 muna tayo, ano ang gusto mong gawin ko sa'yo para sa'yo? O, dun tayo ano ang gusto mong gawin ko para sa'yo? So, yun yun. At sa umagang ito pag-aaralan natin, kung tatanungin tayo ni Jesus, we have to be honest. Pasensya na kayo, hahawa ko ng cellphone na kasi hindi ko na, wala dito eh. So, pag-aaralan po natin ngayon, what do you want? Just be honest. H is for, meron na ba? H is for humble yourself before God. O God, what's His? N for never doubt. E for entrust God. Your everything. S for seek God. And T, trust God's word. Sa Tagalog, maging tapat ka. Pag tinanong ka ng Diyos, anong gusto mong gawin ko sa'yo? Maging tapat ka lang. T is for tumawag ka sa Diyos. A, alamin ang kalikasan ng Diyos. P, pumesto ka kung saan mo makikita at masusumpungan ang Diyos. A, aralin ang salita ang Diyos. And letter T, tungtungan ang mga pangako ng Panginoon. Pag nagkaklase ako, pag nasabi ko na objective, tapos ng klase natin. Ganun lang yon. Lalo na kayo, matatanda na kayo, alam niyo ang ibig sabihin niyan, di ba? Baka maiwan ako dito, huwag niyo akong iwan. Mabilis lang yan, promise. First, for letter H, humble yourself before God. Bakit kailangan tayo magpakumbaba sa Panginoon? Sabi ng Pilipos chapter 2, verse 8, si Jesus mismo nagpakumbaba siya. Sino naman tayo para hindi magpakumbaba, di ba? Hanggang sa kamatayan ay nagpakumbaba si Jesus. Wala siyang imig kahit hanggang pagpunta sa krus ng Kalbaryo, hindi siya nagreklamo. So who are we as Christian para magreklamo at magmataas sa Panginoon? So gayanin natin ang tapak ng Panginoon. Let's be Christian enough. Tagasunod ni Kristo. Bakit kailangan natin magpakumbaba? Dahil si Jesus mismo ay nagpakumbaba. Hanggang kamatayan siya ay nagpakumbaba. Basahin nga po natin ang Pilipos chapter 2 verse 8.
Let us humble ourselves before God. Sabi ng Pilipos chapter 2 verse 8. Magsabi nga po ng amen yung unang nakakita ng verse. Yon. O sige, nabasa niyo na ba? Sabi ng Philippians chapter 4 verse 8, nagpakumbaba siya si Jesus at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. So bakit kailangan tayo magpakumbaba bilang Kristiyano? Dahil mismong si Jesus ay nagpakumbaba, napaka-humble niya. Sino naman tayo para hindi magpakumbaba, di ba? Tayo ay hamak na nilikha ng Panginoon, tapos mas mataas pa tayo sa Kanya. That's the first thing. Let us humble ourselves before God. Next, God does not like a proud person. Sabi doon, sabi ng James chapter 4 verse 6, bakit kailangan natin magpakumbaba? Dahil God opposes the proud, but He gives grace to the humble. Sige, tingnan po natin. Santiago chapter 4 verse 6, sabi dito, Pilipos 4 verse 6. Ang Diyos ay nagbibigay ng, verse 6. Ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mapagpakumbaba. Malinaw po yun. Sabi ng Panginoon, God opposes the proud. Ayaw niya ng mayayabang, ayaw niya ng mapagmataas. Pero nagbibigay siya ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. So una, bakit kailangan tayo maging humble sa harapan ng Panginoon? Dahil gusto ng Lord na mapagpakumbaba tayo. Gusto niya kasi na pagpalain niya tayo. Ganun lang yon. Kung masakit sa loob mo na magpakumbaba, dapat hindi ka rin tatanggap ng pagpapala. Sabi ng verse, pinagpapala ng Diyos ang mapagpakumbaba. Kaya kahit masakit, magpakumbaba ka kasi gusto mo ng blessing, di ba? Ganun lang yon. Sabi diyan, no, ang Diyos ay laban sa mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mapagpakumbaba. So letter H, okay na po tayo doon. Humble yourself before God. Magpakumbaba tayo sa Panginoon. Kasi gusto ng Lord na pagpalain ka. Kung gusto mong matanggap yun, magpakumbaba ka. And lastly, be humble. Do not wait for the time or circumstances to humble us. Pag hindi ka nagpakumbaba ngayon pa lang, gagawa ang Lord ng paraan para magpakumbaba ka. Tingnan niyo yung verse na yun, yung bulag. Hindi ko alam kung bakit siya nabulag. Malabo yun. Ang malinaw lang, madilim ang paningin ng bulag. Tatandaan nyo na, ang verse na yun nagsabi, sabi doon, sige, basahin mo natin, verse 35. Ito yung text natin, Nang malapit na si Jesus sa Jericho, may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Pataas pa po. So sabi dyan, hanggang verse, dun tayo sa text natin. Nang marinig niya nagdaraan ang maraming tao, tinanong niya, ano ang nangyayari? Verse 37, nagdaraan si Jesus na taga Nazaret, sabi nila sa kanya, at sumigaw siya, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. See that? Yung lalaki na yan, nagpakumbaba, mahabag po kayo sa akin. Kung hindi siya bulag, hindi siya magpapakumbaba. Malinaw yun malinaw na ang lalaki ay madilim, ang paningin malabo, hindi makita, as in blackout yan, bulag siya. Hindi natin alam bakit siya nabulag, kung anong dahilan, basta ang malinaw doon, madilim ang kanyang nakikita, bulag siya. Kung ayaw mong magpakumbaba, wag mong hintayin na ibaba ka ng Panginoon. Ngayon pa lang magpakumbaba ka na sa harapan ng Diyos. Amen? So, isipin natin ang sarili natin, mapagmataas ba ako ngayon? Ayaw natin na tayo ibagsak ng Panginoon. Alam niyo yung bulag, kapag pilay ka, nakakalakad ka isang alang. Pero pag bulag ka, talagang aasa ka. Pag bulag ka talaga, lahat ng sabihin ng kasama mo, susundin mo. O kaliwa ka, kaliwa. Kahit ayaw mo sa kaliwa, pupunta ka sa kaliwa, wala kang aasahan, ibulag ka kasi. Huwag nating hintayin yun na ibagsak tayo. Or gagawa ang Lord ng parang para maging humble tayo. So that's the last verse. Be humble. Do not wait for the time or circumstances to humble us. Huwag tayo maghintay ng panahon at pagkakataon na mag-humble tayo. Ngayon pa lang na malakas ka, mag-humble na tayo sa Panginoon. Ngayon pa lang na mayaman ka,
Magpakumbaba ka na sa harapan ng Diyos. Huwag mong hayaang maging katulad ng lalaki na yun na umaasa sa paligid. Pag bulag ka, wala ka nang aasahan. Yun lang kasama mo. Kasi sabihin, talon, kahit hindi naman, talon kasi meron diyang susunod ka sa kanya, susunod ka, humble ka. Wala, hindi magagawa yung, hindi, ayoko yan, hindi kita susunod. Bulag ka nga di ba? Ngayon pa lang, humble yourself before God because God loves. Gusto ng Panginoon na pagpalain ka. At pangatlo, huwag mong hintayin na ibaba ka ng pagkakataon at ng panahon. Diba? Salamat Lord, hindi ka mababag ako mawala po kahit hindi ako bulag. Kapag kasimputa lang kami, makakagawa ka, bulag ka. Wala kang magagawa, bulag ka diba? So yan, that's H. Letter O. Be honest. Oh God, what's His? Ibig sa pag sinabing O ay utang yon. Pag may utang ka, kinikilala mo inutangan mo, kahit ayaw mong pumalakpak, pag sabi, palakpakan natin, dahil may utang ka, papalakpak ka. Diba? Ganun yun. Para mabilis natin maalala, kahit maling sabi, O is for honor God. Diba? Honor God or acknowledge who Jesus is. Sabi ng verse, ano nangyayari? Sabi niya, dumadaan si Jesus sa taga-Nazaret. Diba sabi ko, Jesus sa taga-Nazaret, anak ni David, sabi niya gano'n. Kinilala niya ang Diyos. Jesus, Son of God, sabi doon. Ngayon, kilalanin natin ang Panginoon. Sino ang Panginoon sa buhay natin? Kanina bago ako tumayo dito, napakadami from Genesis to Revelation, kinikilala nila kung sino si Jesus. Jesus is the Son of God, sabi ng verse natin doon sa verse 37. Sumigaw yung bulag, Jesus, anak ni David. Pag sinabing anak ni David, it's a revelation na walang tagapagligtas na iba nga. Siya lang. Si Jesus lang. Kinilala niya, yung bulag pa yun na kinilala niyo yun, ha? Sabi ng verse 37, Jesus, anak ni David, sabi niya gano'n. Pag sinabing anak ni David, walang ibang tagapagligtas. Yun kasi hinihintay nila yun Ano pa sa atin? Sino si Jesus sa'yo? Napatunayan mo na ba kung sino si Jesus sa'yo? Sabi ng ibang verse, kaya mapayapa ang mundo, mukha lang hindi, pero lahat ng, sabi dyan, si Jesus naman ang way, ang truth, and ang life. Kilala niyo ba siya bilang katotohanan, bilang buhay, at bilang daan? So for letter O, honor God. Mas madali yung O tandaan. Mali nga ang spelling. Pero ibalik mo sa Lord ang dapat sa Kanya. Kilalanin mo ang Diyos. Napuri ba natin kanina ang Panginoon? Amen. Dapat ganun yun. Next, Jesus is our backup. He is the answer. All in all, Jesus is the answer. Tingnan natin John 14 verse 13. Kilalanin natin ang Panginoon, sabi ng John. At ano manghingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko. So si Jesus ang tugon. Diba? Sapat na yun lang maalala nyo bago kayo umalis. Letter O, honor God. What is God? What God is. Kung ano ang para sa Panginoon, tandaan nyo lang yun. Ang Diyos ang tugon, wala nang iba. Ang Diyos ang Son of God. Ang Diyos, nandoon na siya. Wala dito yun nasa isip ko lang yata. Sabi doon, Jesus is God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Tapos, ang Diyos, si Jesus ay Diyos. Tandaan nyo lang yon. Letter O to God, what's His? Respect, pay in return, or O for honor God. Tandaan nyo lang yan. Letter H, humble yourself. O, honor God. So, nasa na tayo? Letter? Anong letter na tayo sa mga nakikinig? Letter N. Yan, never doubt. Never doubt. Pag tinanong ka ng Diyos, anong gusto mo? Huwag kang, ano yung doubt? Huwag kang mag-aalinlangan. Bakit naman? Kasi sabi ng Mark 11:24, tingnan niyo po yan sa Bible niyo kasi wala kang Bible dito Sabi ng Mark 11:24, kaya't sinasabi ko sa inyo, ano man ang hingin ninyo sa panalangin, maniwala kayong tatanggapin ninyo at matatanggap nga ninyo iyon. Tandaan pag tinanong ka ng Diyos, huwag kang mag-aalinlangan. Or else, huwag ka nalang humilingin. Huwag kang hihingi kung mag-aalinlangan ka rin. Next, doubtful will never be answered. Kung doubtful ka, kung nag-aalinlangan ka, tandaan mo, hindi ka tutugunin. Sayang lang ang oras mo, sayang lang ang pagod mo, at sayang ang laway mo, hindi ka tutugunin. Yan ang maliwanag doon. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong nag-aalinlangan. Putol, di ba? So, letter N ay never doubt because doubtful will never be answered. Letter N. Okay na tayo sa N? Okay, konti na lang. H-O-N. Letter S.
O, di ba? Spelling, di ba? Doon na lang tayo dapat sa Tagalog. Walang iyan, no? Hindi talaga ako mahilig sa spelling. Sabi ko na, magmat na lang. Doon tayo sa ano. At tingnan natin. Seek God. And trust God your everything. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat. Kapag ikaw ay tinanong ng Lord, ipagkatiwala mo yon. Kung wala kang balak ipagkatiwala sa Diyos, huwag ka nang humiling. Tatandaan nyo na. Sabi doon, no? And trust God your everything. Sa tapat naman, tumawag ka sa Diyos, alamin ang kalikasan ng Diyos na banggit na, di ba? Kilalanin mo ang Panginoon. P, pumesto kung saan makikita o makikilala ang Diyos. Aralin, doon muna tayo sa and trust God for your everything. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat. Kung wala kang balak magtiwala sa Diyos, huwag ka nang tumawag sa Diyos para hindi ka mapagod. Tandaan niyo yan. Huwag ka nang tumawag. Hindi mo rin pala balak ipagkatiwala sa Panginoon, di ba? Pero itong bulag na to, Jesus, anak ni David, sinasabay siya, di ba? Pero nagsisigaw siya. Nagtitiwala kasi siya sa Diyos. Kaya naman nakot niya yung attention ng Panginoon. Sino may ganun? Di ba? Kung wala kang balak itiwala sa Lord, yung alalahanin mo, wag ka nang wag ka nang mananalangin. Kasi yung lalaking bulag, kaya niya nakuha yung attention ng Lord kasi nagsisigaw siya, hindi mo ka mapansin Jesus, anak ni David. Tapos sabi niya, anong gusto mong gawin ko sa'yo? Sabi niya, gusto ko pong makakita. So, ipinagkatiwala niya yun. Hindi nga niya nakikita si Jesus, di ba? Pero sinabi niya yun, ipinagkatiwala niya sa Panginoon ang kanyang nais. O, letter S na tayo. Bago kayo iwala. Letter S na tayo. Letter S, seek God. Tingnan natin yung verse 35. Luke chapter 18, verse 35. Sabi ng 35, nakita niyo ba? Nang malapit na sa Jericho, may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagmamalimos. Saan nakaupo ang lalaking bulag? Sa tabi ng daan. Kung saan dumadaan si Jesus, hindi siya nasa kwarto. Wala siya sa computer shop. Nasa tabi siya ng daan kasi doon dumadaan si Jesus. Ngayon, hindi niya makikita dumadaan si Jesus dyan. Alam niyo kung saan niya makikita si Jesus? Spiritually, tingnan niyo ang Romans 12 verse 2. Saan makikita si Jesus? Romans 12 verse 2. Ayan, verse 2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong isip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugot, at ganap na kalooban ng Diyos. Gusto mong malaman at makilala ang Lord, pumesto ka kung saan nakapwesto si Jesus. Gawin mo, isipin mo kung anong iniisip ng Diyos. Philippians 4 verse 8. Huwag kang mag-iisip ng kung ano. Huwag kang mag-iisip ng negative. Isipin mo kung anong iniisip ng Diyos. Umupo ka kung saan lumalakad ang Diyos. Doon ka pupwesto. Huwag kang pupwesto kung wala si Jesus. Huwag kang manonood ng mga kababalaghan. Wala doon si Jesus. Huwag kang manonood kung alam mong wala doon si Jesus. Tatandaan nyo na huwag nyong gagawin yung alam nyo hindi nyo mararamdaman na nandun ang Panginoong Jesus. Sabi dito, kapatid, lagi nyo isaisip ang mga bagay na karapat-dapat. Si Jesus ba ay karapat-dapat? Kapuri-puri ba ang Panginoon? Kapuri-puri, mga bagay na totoo. Si Jesus ba ay totoo? Mga bagay na marangal. Matuwid ba ang Panginoon? Malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Yan ang ilagay ninyo sa isip niyo. Makikita niyo ang Diyos. Promise. Huwag kang magtatago sa kwarto. Aatin ka ng fellowship. Kasi sa fellowship, pinag-uusapan niya mga bagay na yan. God will definitely found by the earnest seekers. Jeremiah 29:13. Tingnan natin to. Doon ka pupwesto kung saan mo makikita ang Diyos. Huwag kang pupwesto sa wala ang Diyos. Pupwesto ka sa inuman, wala naman doon, di ba? Pupwesto ka sa naglalaro ng ML, wala naman doon. Akala mo, kalaro mo siya, wala doon. Pupwesto ka sa nagchichismisan, wala siya doon. Manonood ka ba ng mga palabas na puro mga kabit-kabit? Wala siya doon. Hindi mo makikita doon ang Diyos. Dahil ang sinasabi ng Panginoon sa Philippians 4:8, kalugod-lugod ang sinasabi doon.
Huwag mong gagawin ang alam mong hindi ginagawa ng Panginoong Jesus. Ang panonoorin mo, yung kalugod-lugod, yung kaibig-ibig at katotohanan. Hanapin mo ang Diyos, pumwesto ka kung saan mo makikita ang Lord. Sabi ng Jeremiah, ito, kapag hinanap niyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso niyo ako hahanapin, hindi imposibleng makita ang Diyos. Pupwesto ka lang sa dapat mong pwestuhan, di ba? Kung itong bulag na ito, pumwesto siya sa kwarto, hindi niya makikita ang Diyos. Hindi niya mararamdaman na dumadaan na si Jesus. Kung ikaw, ang pinapanood mo lagi, mga awayan, kabit-kabit, hindi mo mararamdaman ang Diyos. Hindi mo mararamdaman ang nais ng Panginoon. Kaya, kung gusto mong malaman ang kalooban ng Panginoon, palitan mo ang isip mo, palitan mo ang lugar mo, tatandaan mo yun, ha? Stay where you can find the answer. Kung nasa ang sagot, dun ka lang, huwag kang lalayo doon. Verse 35. Kasi yung bulag, nandun lang siya. Kasi dumadaan si Jesus eh. Tatandaan yun. Next. Malapit na, di ba? Letter T. Ito, masaya ito. Huwag kayo mawawala. Masaya ito. Last naman ito. Letter T. Trust God's word. Sabi ng letter sa Tagalog ay, alamin ang salita ng Diyos. Tatandaan niyo to, the fact cannot defy the truth. Yun daw ebidensya, yung resibo, hindi niya kayang baliin, hindi niya kayang baligtarin ang katotohanan. Tingnan mo natin, ano ba yung fact, Ate Grace? Pag sinabing fact, based ito sa studies, based sa science, may pruweba, may research, at may sinasabing medical, ganun. Yun yung katotohanan, ha? Pero sinasabi din doon na yung katotohanan, hindi niya kayang baliin ang yung ebidensya, hindi niya kayang baliin ang katotohanan. Ano naman yung katotohanan, ate? Ang katotohanan is the Word of God. Bakit hindi kayang baliin ng pruweba or ng proof? Bakit hindi kayang baliin ng ebidensya ang katotohanan? Because the Word of God is alive and powerful. Tingnan natin ang Hebreo 4 verse 12. Bagaman may nakikita kayo dyan na katotohanan na fact. Sabi dito, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, di ba? Hindi kayang baliin ng ebidensya ang katotohanan dahil ang katotohanan, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, di ba? Tatandaan niyo 'yon. Panghahawakan niyo ang salita ng Diyos. Kaya kung saan ka pupwesto, doon sa nasaan ang salita ng Lord. Sa Bible study ka pupwesto, sa prayer meeting ka pupwesto, sa fellowship ka pupwesto kasi nandoon ang salita ng Diyos. Tatandaan. And letter T, din tayo sa letter T. Mabilis na ito, promise. Pabalik po doon. Tandaan na, trust God's word. Because the fact cannot defy the truth. Hindi kayang baliin ng ebidensya ang katotohanan dahil ang katotohanan ay alive and powerful. Bibigyan ko kayo ng 4 na fact. Number 1, fact. Ito, ang tsaka ko doon. Sabi ng science, naalala ko ito yung pasyente niyo kalahati ng utak yung may bara. Ano daw yun kalahati? Yung right. Sabi ng science, tandaan niyo yung fact nagsasabi ng science yun at saka ng research. Sabi ng science, ang function daw ng right side na brain ay sa language. So, ibig sabihin, hindi na ako makakapagsalita. Pero ang sabi ng truth, sabi ng salita ng Lord sa Psalm 118, verse 17, I will not die, but live. I will proclaim the work of the Lord. Sabi ng science, hindi magsasalita yan. Nagsasalita ka, di ba? Naiintindihan nyo ba? Bulol pa nga. Sabi ng science, hindi magsasalita yan. Kasi kalahati ng brain yan, may bara. Pero sabi ng salita ng Lord, I will live, I will not die. Mabubuhay ako, hindi ako mamamatay. Magsasabi ako ng kabutihan ng Lord. Di ba, kita nyo? Di ba? Wala ng picture doon. Ang tsaka ko doon, Yung picture ko doon, parang malapit na mamatay. Tatandaan nyo yung pala yun, sabi ng science yun the right brain is the hemisphere of the brain responsible for intuitive, creative, and subjective thinking. Sabi niya May 2023 research siya pero sabi ng Lord, ang tagal na ng Word of God na nagawa.
I will live, I will not die, but proclaim the work of the Lord. Kita niyo naman, di ba? Nagsasalita ba ako? Trust God. What do you want? Letter T, trust God's word. Fact number 2. Yan, ito masaya ito. Tingnan niyo yan, ha? Sabi ng medicine, sabi ng fact. Lakad model pa dyan. Ayos yan. Ayan. Tingnan niyo muna yan, ha? Oo, tabi dyan. Pag nakalabas, hindi natin makalabas. Ayan. And, babasahin ko lang, ha? Sabi ng fact, sabi ng pruweba, sabi ng proof, sabi ng ebidensya, sabi ng science na John Hopkins Medicine. After 6 months, improvements are possible, but be much slower. Pag 6 months, kung ano ka ng 6 months, yun ka na. Hindi ka na magbabago, yun na yung improvement mo. So, ganyan ako ng 6 months, di ba? Ako maglakad, at saka tsaka ko doon, di ba? Yan na yun, 6 months, ganyan yon. Pero alam nyo ba, after ng 6 months, sabi ng Word of God, Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. Sabi ng fact, kung naano ka nung 6 months, yun ka na. Pero ang sabi ng Lord, ang plano ko sa'yo ay mabuti, pagpapalain kita. Alam nyo ba, ng ika-7th month, nakabalik ako sa work. Diba? At nakakatawa, hindi pa yan. Huwag mo na po, wala pa mamaya na. Excited, di ba? Yan, ika-7th month, nakabalik ako sa service. At, alam niyo ba, nung yung month na yan, tapos sa 6 months na sinasabi ng science na yan, na-approve ang SSL 6. Alam niyo ba yung SSL 6? Bagamat hindi ko nararamdaman. May taas sahod ang mga nasa government, di ba? Anong sinasabi nyo? Hindi ko kilala ito si Hopkins eh. Ang kilala ko lang yung nagsabi ng Jeremiah 29:11, I will prosper you, sabi ng Lord. Kaya tamaas ang sahod ko kahit tulog ako, di ba? Ayos yun. Yan, pwede na bumalapak dyan. Ayos yan. Tatandaan nyo yun. Trust God's word. Huwag kayong maniniwala sa sinasabi ng science, pero dapat meron kang salita ng Lord. Tatandaan nyo yan, ha? Pag ginus ng Lord, walang makakapigil. Tulog nga ako yan, no? Hindi ako nag-rally-rally. Samantalang dati na sumasama ako sa rally, Maki, baka, wag, magbaboy. Sinisigaw ko yun eh. Pero nung time na to, tulog ako niyan, nakahiga ako. Kita yung unang picture, di ba, tsaka ako doon, malapit na ako mamatay doon. Pero sabi ng Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, di ba? Nung panahong tulog ako, ginus ng Lord at walang nakapigil kahit ang aking pagtulog. Tinaasan ang sahod namin, bagamat di ko nararamdaman. At the same time, plans not to harm you. Hindi ako nasaktan. Alam niyo ba kung saan ako nag-room? 2nd floor yon. Not to harm you. Hindi ako nasaktan, hindi ako nahulog noon. Lalo na nga hindi ako mahulog 2nd floor kasi nasa 1st floor na ako. Tawa kayo ng tawa na yun. Trust God's word. May baon ba kayong salita ng Lord? Ito nakakatawa to. Pero yung walang pinaka-nakakatawa, huwag kayong alis. Fact number 3. Yung palang unang nakikita yung x-ray, hindi akin yan na. Galing kay kumaring Google yan. Hindi akin yan kasi kinuha na ng doktor yung akin eh. Pero totoo yung bali. Yung sumunod na picture, medical yon. Nakalagay dyan, lalagyan daw ng bakal. Sabi ko kasi, Doc, masakit. Sabi ko, masakit po. Sabi niya, lalagyan ng bakal. I-welding daw, sabi ng pamangkin. I-welding daw yon. Yung pangalawang picture, totoo yon. Sabi ng medicine yon. Sabi ng fact yon. Lalagyan ng bakal yan para daw hindi masakit.
Yung sumunod na picture, yung natutulog ako at may bantay ako, a night before ng surgery yan, sabi, ako yung palapit ng doktor. Bukas ako yung mag-o-opera sa'yo. Okay, sige po. Pero pinaliwanag niya sa akin, pwede bang mag-pray muna? Sabi ng medicine, sabi ng fact, kailangan lagyan ng bakal. May order na kaming bakal eh. Pwede na akong daling kay Kuya dun eh. Kay Kuya Celo. Pero sabi ng Jeremiah 30 verse 17, tingnan nyo nga dyan. Sabay-sabay natin basahin. Jeremiah chapter 30 verse 17. The Lord declares, I will restore your health and heal your wounds. Diba? Alam nyo ba, anong sabi ng doktor? Bukas operahan ka na. Opo. Wait lang, Dok, wait lang. Sabi ko, Lord, alam ko namatay ka para sa katawan ko, hindi para sa bakal. Alam kong i-heal mo yung wounds ko. Kinausap niya ako, alam nyo yung pangalawang picture, sabi, anong decision mo? Uuwi na po ako, sabi kong ganun. Kasi sabi ng doktor, alam mo kaya masakit yan? Kasi nga, nabali yan, nagkasugat yan. Pero ngayon, anong number na ng sakit? Number 6 na po. Medyo nakakaya ko na po ng sakit. Ay, kasi na-heal na yung wound mo. Yun ang sinasabi ng Jeremiah chapter 30, verse 17. Yung una x-ray, putol, may sugat, di ba? Pero ang sabi ng Jeremiah 30, verse 17, I will heal your wounds. Kaya a night before, kinausap ako ng surgeon, kaya mo nakakaya ang sakit kasi healed na yung wound mo. Kaya ang sabi, anong decision mo? Uuwi na po. Kaya ang sabi sa caption ng kuya ko, nakitulog lang. Isang gabi na ako, umuwi na ako doon. Diba? Tandaan niya, fact number 3 yon. Kaya dapat may baon kayong salita ng Lord. Sabi ng science, putol, may bali, may sugat. Sabi ng Panginoon, I will restore your health and heal your wounds. Kaya nakitulog lang ako doon. Libre pagkain. Diba? Ayos. Nakitulog lang ako doon. Yun. And lastly, itong pinakamaganda. Bakit gano'n? Ang nagsabi dito sa fact ay camera naman at salamin naman ang fact dyan. Kita nyo yon? Ang sabi ng fact, tsaka ka dyan. Ang sabi ng ebidensya, pangit ka, sabi doon. Nakita nyo ba yon? Sabi ng salamin yon, fact yon. Pero ang sabi ng awit, chapter 139, verse 14. Tingnan nyo yung awit, chapter 139, verse 14. Sabi ng ebidensya, pangit ka. Kita niya, di ba? Sabi na ebidensya, tsaka yung naka-violet, tsaka, di ba? Pero ang sabi ng awit 139 verse 40, nakita niyo na ba? Tingnan niyo doon, baka feeling niyo din pangit kayo. Tingnan niyo, dali. Tingnan niyo muna, tingnan niyo ang awit chapter 139 verse 14. Nakita na ba? Nakita niyo na ba? Awit 139 verse 14. Sabi ng katotohanan, sabi ng ebidensya, pangit ka. Tsaka, sabi ng salamin, yun ang ebidensya. Pero sabi ng awit 139 verse 40, nakita niyo na? Pakibasa po, sabay-sabay tayo. Sabay-sabay nga natin basahin. 1, 2, 3, go! Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay. So tayo daw, sa loob ng aking puso, ito, lagi kong kinikintal. Sabi ng English, I am fearfully and wonderfully made by God. Kita niyo pa ang picture? Anong sinasabi ng salamin at fact na tsaka? Sabi ng Bible, Psalm 139 verse 14, I am fearfully and wonderfully made by God. Diba? Kung sa piling mo, kung sa iniisip mo, ang pangit ng kalagayan mo, huwag ka mag-alala. Anong kalagayan mo ngayon? Iniisip mo ba na pangit ka? Iniisip mo ba na ang kalagayan mo ay masama? Tandaan mo, mabuti ang plano sa'yo ng Lord. Tatandaan mo yun na. The Lord is asking you now, anong gusto mo? Be honest. Humble yourself before God. Honor God. Never doubt the word of God. Seek God and trust God's word. Tumawag sa Diyos, alamin ang kalikasan ng Diyos, pumesto kung saan mo makikita ang Diyos, aralin ang salita at pangako ng Diyos, at tuntungan ang salita ng Panginoon. Kailangan na-attend ka ng Bible study. Kasi paano matutuntungan ang salita ng Lord kung wala kang tanim na salita ng Lord, di ba? Tandaan mo yan. Yun yung lasana. The Lord is asking you now, what do you want? Anong gusto mo? Kung feeling mo, Lord, ang sama-sama ng kalagayan ko ngayon, ang pangit-pangit ng kalagayan ko ngayon, yun ang fact mo ngayon. Pero tandaan nyo, kanal man may kapantay ding langit. Tandaan nyo na,
Kung feeling mo ay nasa kanal ka at nasa imbornal ka, may kapantay na langit yan. Gusto mong malaman? Lumabas ka, tingnan mo yung kanal. Pag tingala mo, langit yon. Kung ano man ang kalagayan mo ngayon, kung pangit man yan, kanal man, may kapantay ding langit. May magandang plano ang Lord sa'yo. What do you want? Sabi ng Diyos doon, verse 41, anong gusto mo? Ang sabi ng bulag, gusto ko pong makakita sa bandang baba at pinagaling ng Lord John. Pinakita yon. Kung hindi mo nakikita ang liwanag ngayon, lumabas ka. Kung feeling mo masama ang pakiramdam mo, kung feeling mo masama ang kalagayan mo, kanal man may kapantay na langit. Mabuti ang Diyos sa ating lahat. Amen? Nawa na pasaya ko kayo at may naalala kayo sa verses na sinabi ko. Amen. Tayo po yung pasalamat sa Panginoon. Magaling ba ang Lord? Palakpakan natin ang Diyos na mabuti. Amen. O dahil lumampas ba ako sa time? Dahil hindi ako lumampas sa time, maga kayong uuwi. Kung lumampas ako sa time, hindi ako babalik dito as preacher hanggang December. Amen. Magpasalamat tayo sa Panginoon. O Diyos, marami pong salamat. You want us to be honest. Gusto mo pong maging tapat kami sa iyo. Tulungan mo po kami, O Diyos, na tumawag sa iyo lagi, angkinin namin at kilalanin ang iyong kalikasan. Alamin namin ang kalikasan mo, O Diyos. Magpakilala ka po sa bawat isa sa amin. Tulungan mo po kami, O God, na lagi kang purihin. Tulungan mo po kami, Panginoon, na pumwesto kung saan ka namin matatagpuan. Alalahanin namin, alamin namin ang salita mo. At tulungan mo kami, O Diyos, na tuntungan ang mga pangako mo, O Diyos. Panginoon, ano man po ang kalagayan ng mga kapatid ko naririto ngayon, tapat po kami lumalapit sa iyo, Panginoon. Patunayan mo po sa bawat isa ang iyong kabutihan, ang iyong kapangyarihan, O Diyos. Tatanggapin namin, Panginoon, ang kapangyarihan nagbung mula sa iyo, ang biyaya nagbung mula sa iyo, Panginoon. Maraming pong salamat, O God. Purihin ka po. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tumayo po ang mga natuwa sa salita ng Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoon sa umagang ito. Pagpalain po tayo ng Diyos. Magandang umaga po. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platforms. You are invited! Come! Join us! Halina! Tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed! Be online and be blessed! Be online and be blessed!